Alam nyo ba na may inuming pinipilahan at blockbuster dyan sa isang talye sa Binondo, Maynila? Hindi po ito juice, milkshake o soft drinks ha, kundi isang malamig na tubig. Ano nga bang meron sa Magic Water Nanay Bebe? Bakit nila may pahika na humahatak ng maraming customer? Pati raw buhay ng kanyang pamilya abay nabago at pumunla dahil sa kanya Magic Tubig. Iba't ibang flavors, samot-saring kulay at lasa. In demand pa rin ang mga tropical flavors tulad ng buko pandan, buko melon, fruit salad, ube makapuno at sweet corn. Pero dito, sa Binondo, Maynila, ibahin ninyo ang palamig na bentang-benta. Pinipilahan at talaga namang pinag-uusapan. Milyong views and shares. Umulan din ang mga comment. Nag-viral at nag-trending ito matapos i-upload ng Tikim TV YouTube channel. Ito ang Magic Water ni Nanay Bebe. Hindi ko nga po alam eh. Bakit ako pinipilahan eh? Sabi, bakit ka pinipilahan? Siguro sa sarap. Kung pagmamasdang mabuti, wala namang kakaiba sa tinda ni Nanay Bebe. Parang tipikal na ice tubig lang na nasa stainless na lalagyan. Pero nakakatakam dahil bukod sa hitik na hitik sa mga bloke ng yelo, mukhang malinis din naman. At ang aroma talagang nakakahalina. Yun nga lang ang hindi alam ng marami. Mayroon palang sorpresa kapag ito ay ininom na. Gulaman po to eh. Kasi akala po nila wala pong gulaman, pero may gulaman po yan. Kasi po ito, asukal lang at saka mineral water. Ayoko pong sumayad ang daliri ko sa loob. Hindi baling matapon sa labas, huwag lang sa loob. Magic dahil ang mga crystal gulaman naglalaho daw kapag nahalo na sa napakalamig na tubig. At ang lasa, remarkable bang talaga? Masarap. Masarap nga ito. Masarap, kaya dinadayo ng maraming tao. Napakasarap po ng palamig ni Aling Bebe. Bukod po sa masarap po yung palamig ni Aling Bebe, mura po, kaya ng budget. Yung palamig ni Aling Bebe, napakasarap niyan. Dagsahin araw-araw dahil unique. Walang kulay. Rain or shine, 6 days in a week, walang galawan sa pwesto. Matatagpuan sa isang bangketa dito sa Binondo, itong sikat na sikat ngayon at pinipilahan na tindahan ng tinderang nakatatanda, di naman masyado, ng Magic Water na si Nanay Bebe. O hindi fake news yan ha, Nanay. Kaway-kaway naman pag may time, pinipilahan talaga. Ebidensya na talaga ito na blockbuster ang binibenta na Magic Water ni Nanay Bebe. And now, it's judgment time. Meron akong sarili ko. Cheers everybody, Nanay. Susubukan ko na to. Grabe to, walang pakialam. Benta lang ng benta kahit nasa TV na siya. Wala siyang pakialam. Oy, susubukan ko na to. Manood ka naman. O, ayan, o. Ano po masasabi nyo, ma'am? O, niritual mo? Mas gaganda ba ako pag ininom ko to? Mas maganda po kayo ngayon sa personal. Ngayon ko lang po kayo nakita ng harapan. Harap, di ba? Sexy pa. Sexy, batang-bata. Masarap. Sa halagang 5 piso at 10 piso kada sandok ni Nanay Bebe, garantisado na daw na solve agad ang uhaw mo. 1980 pa nagsimulang magtinda ng Magic Water si Nanay Bebe sa kahabaan ng kalye sa Juan Luna sa Binondo. Kaya naman, institusyon na rin siyang maituturing sa lugar na ito. Matagal na taon nang kumukuha sa amin si Aling Bebe ng tubig. As in, wala pa talaga nakakatalo sa kanya kahit ilan na yung gumaya sa kanya. Wala pa rin talaga. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago yung lasa, ganun pa din. Nung high school kami, para pag tinitikman ko, para bumabalik lahat. May magic talaga.
Grabe, ang daming tao dyan araw-araw. Mula magbukas niya hanggang alas 7, hanggang magsara siya. Marami talagang tao. Matagal na kasi yan talaga. Kasi ako 25 years na ako dito. Siguro 25 years mo na rin siya nakikita dyan. Hindi mo naman ako bibigyan ng pera eh. Sa kabila ng pagiging natural na masayahin at palabiro ni Nanay Bebe, nakakubli ang malungkot niyang kabataan. Kasing linaw at klaro ng kanyang tinitinda ang kanyang alaala sa mapait na pinagdaanan sa mapagmalupit na ina. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Sa murang edad noon ni Aling Bebe, laman na siya ng kalye para magtinda. Maghapong naglalako para lang kumita. Pero kadalasan, matumalang benta. Kaya ang hapunan niya, hagupit daw mula sa kanyang ina. Pagka wala akong benta, nung nagtitinda ako, papaluin ako ng nanay ko. Totoo yun. O siyang pinamamalo niya sa akin. Kaya hindi nga ako nakapag-aral eh. Grade 6 lang natapos ko. Inagaw ng mga kaling ito dito sa Binondo ang masayasanang kabataan ni Nanay Bebe. Saksi ang mga kaling ito sa Maynila sa hirap na kanyang pinagdaanan makabenta lang ng mais. Sa takot na baka magarote na naman siya ng kanyang nanay kapag umuwi siya ng walang entregang pera. Hanggang magkaisip at magdalaga, hindi pa rin daw nabago ang ugali ng kanyang nanay. Magaan pa rin ang kamay nito na siya ay saktan at pagsalitaan ng masakit. Ano bang ginagawa mo? Ganyan pa rin yan. Ha? Kaya ako natatamad akong pag-aralin ka, ha? Sabi ko na sa'yo. Tamad ako magpa-aral sa'yo. Wisit ka talagang bata ka. Sa kagustuhang takasan, ang ina na malupit at pabaya, nagdesisyon na noon si Nanay Bebe na lumayo at magsimula na ng bagong buhay. Dito na rin niya isinumpa sa sarili na kailanman ay hindi siya magiging katulad ng kanyang nanay. Pinangako ko po ito sa sarili ko. Pag ako nag-asawa, nagkaanak, hindi ko pababayaan mapagod yung mga anak ko. Gusto ko, papindot-pindot lang silang ganyan. Magaang ang kanilang trabaho. Ang malungkot niyang kabataan din ang dahilan kung bakit hindi kailanman nawala ang full bangs sa buhok ni Nanay Bebe. Nagkubli daw kasi dito ang malaking pilat na dahilan kung bakit mayroon siyang malalim na sama ng loob sa kanyang magulang. Bandi, bata pa po ako, may bangs na ako kasi nahulog ako sa hagdan. Nung namatay siya, pinatawad ko na po nanay ko. Kasi wala na yun sa akin, himingi ako ng tawad sa kanya, patawarin niya ako. Sabi ko sa kanya. Sa takip-silim na yon ng buhay ni Nanay Bebe, wala na raw ang galit at sama ng loob dahil sa edad na 61 at isa ng senior citizen. Ipinagmamalaki ng tindera ng magic water na may silbi pa siya sa mundo. Inilalaban pa rin niya ang kanyang mga pangarap at mga simpleng kaligayahan. At ang kanyang tropeyo, walang iba kung hindi ang kanyang mga anak na labis ang pasasalamat sa pagkakaroon nila ng isang ina na mapagmahal. Proud na proud ako sa magulang ko kasi hindi namin naranasan niya nung bata pa siya. Kaya malaking pasasalamat namin sa kanya, mahal na mahal namin siya. Paglilinaw ni Nanay Bebe, mineral water at hindi po holy water ang tubig na kanyang ginagamit. Puting asukal at hindi magic sugar ang sangkap ng kanyang inilalagay para ito'y tumamis. Ang amoy at aroma sinisigurado din yan legit at organic. So bakit po puting-puti talaga pati yung gulaman puti? Kasi po, para makita ko yung dumi. Dumi, langgam, mga latak-latak. Ayun. Kaya po puti nilagay ko. At sa iba namang nang iintriga, totoo, aminado naman si Nanay Bebe na hindi niya ito original recipe. Nagaya ko po ito sa sikat na restaurant.
Noong 1980s, diyan sa may Binondo, doon ko po yung ginaya. Pero mayroon naman daw talagang sikreto ang kanyang magic water. Ito ang kanyang ritual na araw-araw niyang ginagawa bago pa dumagsa ang kanyang mga customer. Marami nang bumibili, hindi ko sila binibentahan. Nag-aalay muna ako sa lupa. Siya muna ang lahat. Tapos, pagka yung nakapag-alay na po ako, doon na po, magbebenta na ako sa kanila. Sa loob ng 4 na dekada ng pagbebenta ng tubig na may lasa o mas benta noon sa tawag na sa malamig ni Nanay Bebe, kailanman ay hindi siya naging mapanlamang sa iba at lumaban siya ng patas sa buhay. Sabihin man ng marami na pagha-hype lang ang dahilan kung bakit tinawag na magic water ang kanyang paninda. Para sa nakatatandang tindera, totoo na magic water ang kanyang ibinebenta dahil ito ang naging daan para ang kanilang buhay ay tuluyang guminhawa. Utang ng loob din daw niya ang lahat ng mayroon siya sa mga parokyano na hindi siya iniwan. So marami na kayo naipon na paaral dahil dito? Lahat po ng anak ko, napatapos ko na po. Ba? Ito po, tapos siya ng computer engineer sa Lyceum. Ba'y nagagamit mo ng mabuti ang pagka-computer engineer mo dyan, ha? Ha? Wala, hindi maiwanan ng nanay. Yung isa, pulis po. Yung bunso ko po, graduate sa UE Recto, Financial Management. Aba, financial management. Kasi tingnan nyo naman, ayan na ang financial management. Yung nanay, biro mo yan, araw-araw yan. Araw-araw po. Umaga hanggang gabi. Opo, hanggang alas 6:30 po. Ito kundilinter, puro hanggang ditong barya. Napupuno po. Kaya sakaling mapadaan tayo sa bahaging ito ng Binondo, huminto sandali at pagmasdan ang nakatatandang tindera. Dito makikita na wala siyang pahinga dahil bawat customer ay mahalaga. At sa halos 11 oras na walang upuan at galawan sa pwesto, ang maghapong walang sawang pagsandok ni Nanay Bebe ng tubig na nagpapabago ng kanyang buhay ay pumapawi sa uhaw ng karamihan. Sapat na dahilan na para ang kanyang tinda ay tawaging tunay ngang salamangka. Dahil sa huli, ang tunay na magic ay makikita at makukuha hindi sa mga bagay, lugar o pagkain, kundi sa mga taong may sipag at tiyaga sa buhay na gustong mabago at nabago nga ang kanilang kapalaran. Huwag nating kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong Kili-Kili Kit. Ayan. Kili-Kili Kit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the Dio roll-on for day and hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi by day. And at night, para manuot ang whitening, you have the Kili-Kili Underarm Serum. Yan. Pag malinis na ang Kili-Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your Kili-Kili.